magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang under ng Seven Sacraments. Ang ikalimang topic, ang anointing of the sick. Alamin natin ano ba ang laman, ano ba ang sinasabi sa CCC regarding sa anointing of the sick. Ito, CCC 1499. By the sacred anointing of the sick and the prayer of the priest, the whole church commends those who are ill to the suffering and glorified Lord, that He may raise them up and save them. And indeed, she exhorts them to contribute to the good of the people of God by freely uniting themselves to the passion and death of Christ. Ang mga may sakit po ay iniimbitahan na lumapit sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, para ito ay kanyang pagalingin at iligtas. At mag-contribute sa good ng kanyang people, sa pag-unite ng sarili, pakikipag-isa sa pagsasakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon. CCC 1500. Its foundation in the economy of salvation, illness and suffering have always been the greatest problem in human lives. Ang pagkakasakit ay ang naging kaakibat na ng ating buhay. At sa pagkakasakit, nandito yung panghihina, yung ating mga limitasyon. Kasi hindi na natin magawa yung mga gusto nating gawin. Yung ating finitude na tayo ay hindi eternal dito sa lupa. At ang sa pagkakasakit na giglimpse natin, nakikita at na iisip natin ang kamatayan. Na ito na, sa CCC 1501, ang pagkakasakit ay naglilid sa anguish, self-absorption, despair, and revolt against God. Ito yung tayo sa ating sarili. Nagtatanong tayo, bakit ganito? Minsan nagtatanong pa natin ng ating Panginoon, at nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sa pagkakasakit din ay nagiging tayo mature, at nakikita natin ano ba ang kahalagahan ng buhay. Nakikita natin kung ano ang importante at hinahanap natin ang Panginoon at tayo'y nanaisin nating bumalik sa Kanya. CCC 1502, sa harap ng Panginoon, nanghihingi tayo ng tulong sa ating sakit at nanghihingi tayo ng kagalingan. At ang pagkakasakit ay nagiging dahilan pa ng ating conversion o ang pagbabalik loob sa ating Panginoon at ang pagpapatawad ng Panginoon na lilid sa ating
healing, sa ating kagalingan. CCC 1503, ang awa ng ating Panginoon ay malaki. At ang Panginoon ay laging bumibisita sa atin. Ang kaharian ng Panginoon ay nandyan na sa ating mga kamay. At ating Panginoong Jesus ay mayroong power na magpagaling sa atin at magpatawad. At sinabi rin niya, I was sick and you visited me. Ngayon, andito na po ang kahalagahan ng pag yung mga may sakit, di ba? Binibisita natin. Diba? May mga kaibigan tayo o kamag-anak na na-ospital, binibisita natin at kinukumusta at ipinapanalangin ang kanyang kagalingan. CCC 1504, tayo ay Jesus asked the sick to believe. Tayo ay inaasahan ng Panginoon na ina-ask niya na tayo ay maniwala. Dahil ang power came forth from Him and healed them all. Ang power ay nanggagaling sa ating Panginoon at pinagaling ang lahat. Ngayon, it is for us na nasa sa atin na maniwala tayo sa ating Panginoon. At iniwanan niya ang sakramento na matouch niya tayo para tayo ay gumaling. Sa CCC 1505, ang ating mga suffering, ang ating mga paghihirap ay inangkin na ng Panginoon. He took our infirmities and loved our diseases. Minahal niya, kinuha niya ang ating mga paghihirap at ang ating mga pagkukulang at inangkin niya ang ating mga sakit. Dahil sa cross, He took upon Himself the weight of evil and took away the sins of the world. By His passion and death on the cross, Christ has given a new meaning to suffering. Dahil sa kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus, ay binigyan ng Panginoon ng bagong meaning, ng bagong meaning, bagong meaning ang suffering, na pwede natin ang ating mga paghihirap ay maging kaisa ng kanyang mga paghihirap at mag-unite tayo sa kanyang redemptive passion. Sa kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus ay ang pag-save niya sa atin sa cross. So, maaari natin na ating mga paghihirap ay ma-unite sa kanyang paghihirap. CCC 1506, Christ invites His disciple to take up their cross. Iniimbitahan ng mga disipulo na ating Panginoon na dalhin ang kanyang cross at mag-acquire ng new outlook sa illness
and the sick. Magkaroon ng ibang pananaw sa pagkakasakit at sa mga may sakit. Diba? Kahit yung mga may ketong dati, ang makatouch sa may ketong ay marumi na rin at hindi na rin pwedeng pumasok sa city. Pero dahil iniba na ng Panginoon, tinouch niya ang mga may ketong at pinagaling niya. Doon nagkaroon ng panibagong outlook na hindi siya nandiri sa mga may sakit. At Jesus associates them with life of poverty and service. To share in His ministry of compassion and healing ang ating mga pagdurusa na ating sakit ay maaari nating gamitin upang maka-share, makaisa sa kanyang compassion at healing. Sa kanyang ministry ng compassion at healing, yun nga yung pagdalaw sa mga may sakit, di ba? At syempre, kung nadalo mo may sakit ay gumagaan ang kanilang pakiramdam, lalo't pinapanalangin natin sila. So they went out and preached that man shall repent, and they cast out many demons anointed with oil. Many were sick and healed them. At ang mga disipulo ay lumabas at nagturo na ang mga tao ay magrepent, magsisi sa mga kasalanan. At nag-cast out sila ng demons, nag-anoint sila ng oil, at ang mga may sakit ay kanilang pinagaling. CCC 1507, the risen Lord renews their mission. In my name, they will lay their hands on the sick and they will recover. Yon, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay maglilay sila ng hands at sa mga may sakit, at ang mga may sakit naman ay makakatayo at gagaling at makaka-recover. Dahil ito, God who saves, ang ating Panginoon, ang nagliligtas. CCC 1508, the Holy Spirit gives to save a charism of healing. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng charism ng healing. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa ating kahinaan, sa ating pagiging walang pag-asa, dyan lumalakas ang power ng ating Panginoon dahil lumalakas ang ating pananalig, ang ating pananampalataya at ang ating pangangailangan sa Kanya. Sabi nga ni St. Paul, in my flesh I complete what is lacking in Christ, afflictions for the sake of His body, the church. Sa aking laman ay kinukumpleto ko kung ano ang kulang sa mga pasakit ng ating Panginoon para sa kagalingan ng kanyang body ng church. Dahil ang ating Panginoong Jesus ang ulo ng simbahan at tayo ang katawan. At dito nga in my flesh, ayan, I complete what is lacking in Christ's afflictions. Ngayon, kulang pa ba? Kulang pa ba ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit para sa atin? Siyempre, hindi na.
nakumpleto na niya ang kanyang part. Diba? 100% na nakumpleto niya. Sabi nga niya, diba, sa krus, nung nakabayubay siya, it is finished. Diba? Sabi niya, na-finish na niya, natapos na niya ang kanyang papel, ang dahilan ng kanyang pagbaba sa lupa. So, ano ang kulang? Ang kulang ay ang ating pananampalataya. Diba? Yun nga, yung kailangan manampalataya. Diba? Nagpunta siya sa kanyang bayan, hindi siya pinaniwalaan kasi hindi sila nanampalataya dahil kilala nila sino ang magulang nito, saan siya galing. So hindi sila nanampalataya sa kanya, kaya hindi siya nakagawa ng mga miracles. Hindi siya masyadong gumawa ng mga miracles doon. Hindi niya ginamit ang kanyang powers. Ngayon, dito, itong sinasabi ni St. Paul, ano ang kulang? Na ayun nga, in my flesh I complete what is lacking in Christ's afflictions. So, sa kanyang laman, dahil ang kulang nga ay ang part na ating Panginoon ay nagawa na niya, at ang part naman natin ang kailangan kumumpleto. Dahil nagsakripisyo na ang Panginoon, tayo naman ay kailangang maniwala sa Kanya. Diba kahit naman, halimbawa ikaw sa trabaho mo, gusto mong gawin ng lahat, pero pag walang maniwala sa iyo ay wala kang magawa, diba? Kung walang magtiwala, diba? So, ganun din. Kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoon upang maramdaman natin at maano ang powers na ating Panginoon, ang kanyang healing, upang ma-receive natin ang kanyang grace na of healing. CCC 1509, heal the sick, accompany them with prayer of intercession. Kailangan, di ba, yung mga may sakit, tinawag natin ng pare. So, kailangan natin silang samahan dahil kailangan silang ipagdasal ang mga may sakit. Life-giving precious of Christ, the physician of souls and bodies, presence in the Eucharist, the bread that gives eternal life. At ito nga sa anointing of the sick, kasi hindi lang naman pag in-anoint na ng sick ay kasama ang pagtanggap ng Eucharist. Dahil sa Eucharist, yan ang nagbibigay sa atin ng eternal life dahil nasa Eucharist ang presence ng ating Panginoon. CCC 1510, sabi ni St. James, is any among you sick? Let them call for the elders. Let them pray over them, anoint him with oil in the name of the Lord, and pray over them. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise them up. If he has committed sins, he will be forgiven. Ito, sabi ni St. James, meron bang may sakit sa inyo? Tawagin nyo ang elders ng church. Diba, yun yung mga priest. Tapos, let him pray over him, anoint with oil, para pray over them, para erase siya ni God. Ang prayer natin, the prayer of faith, will save the sick. Ang ating mga panalangin, ang mag-help na makasave sa kanila
At ang ating Panginoon ay itatayo siya, papagalingin. Kung meron siyang mga kasalanan, he will be forgiven. O kasi diba, sa anointing of the sick, kasama na doon ang pagpapatawad ng kasalanan. 15:11, CCC 15:11, a sacrament of the sick. Ito nga ay under ng isa sa mga sakramentong iniwan na ating Panginoon. CCC 15:12, noong unang panahon pa in ancient times, ay anoint na ng sick ang mga disciples ng ating Panginoon, at iyon ay ipinasa sa ating mga kaparian noong una pang panahon. At 1513, CCC 1513, Apostolic Constitution, given to those seriously ill, anointing them in forehead and hands with blessed oil, saying, through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you. With the grace of the Holy Spirit, may the Lord who frees you from sin save you and raise you up. So ito, upang, kasi diba, pag tumatawag tayo ng pare, ang nasa isip natin, dati ang nasa isip lang natin ay mamamatay na. So, hindi pala ganon. Dahil dito sa prayer, ipinapanalangin ang kagalingan ng may sakit. Ayun. CCC 15:14, sa naman, in case of grave illness, yung mga malalang sakit, is not a sacrament for those only who are at the point of death. Yun nga, hindi lang yung sacrament ay hindi lang para sa mamamatay, kundi doon din sa mga danger of death, dahil sa kanilang sickness, dahil sa sakit, at sa old age, dahil sa katandaan. The fitting time for him to receive the sacrament arrives. Kung halimbawa may sakit at medyo malala na, ang kailangan na natin silang itawag ng pari para sa anointing of the sick. At yung iba naman, kahit walang sakit, kung matanda na, ay pwede na rin silang itawag ng pari. If the sick person recovers his health, in case of another grave illness, he can receive the sacrament again. Yun, halimbawa, na-anointing of the sick na-anoint na siya, tapos gumaling, tapos nagkasikit siya uli, pwedeng ulitin ang sakramentong ito. Diba, ang binyag at ang kumpil ay isang beses lang. Ang anointing of the sick ay maaaring ulitin. Kung bawa, nagkasakit siya uli at naging serious. Ngayon, yun. It's fitting to receive the sacrament prior to a serious operation. Kung halimbawa may magpapa-opera rin at medyo delikado yung pag-oopera, pwede rin ipa-anointing of the sick na natin sila. At yung mga matatanda nga na mahina na, ito, who for the elderly whose frailty becomes more pronounced. Kung nakikita na natin na nangihina na yung mga may edad natin,
pwede na natin silang anointing of the sick. CCC 15:16, only priests or bishops are minister of the anointing of the sick. Tanging pari at mga bishop ang pwedeng mag-anointing of the sick. Hindi pwede, di ba? Minsan ang dumarating mga deacons, mga lay ministers. Yun, ang tanging makakapagbigay nito ay ating mga kaparian at ang mga bishops. At it is the duty of pastors to instruct the faithful, to encourage the sick, to call for a priest to receive the sacrament. Ayun na nga. Kailangan itawag na nga ng pari. Ang mga may sakit naman ay kailangang i-ready ang sarili na sa pagtanggap ng anointing of the sick. At through the prayers ng community, the sick should prepare themselves to receive with good disposition, assisted by pastors and community to surround the sick through prayers and fraternal attention. Yun, papa-anointing of the sick, kailangan sasamahan natin para din sa ating mga prayers. How is the sacrament celebrated? Paano sineselebrate? Yun, ang anointing of the sick ay pwedeng liturgical at communal. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa ospital, at pwedeng sa church. Ang pagtanggap nito, ang una ay ang Sacrament of Penance. Pinapakumpisal mo na sila. Tapos, Sacrament of the Eucharist. At ito, may Liturgy of the Word. Papakumpasalin, tapos Liturgy of the Word. Ayan. Sacrament of the Eucharist. The last sacrament of the earthly journey. The Viaticum for passing over to eternal life. Ito naman yung mga mamamatay na. The Word and the Sacrament. 15:18, the Word and the Sacrament. Liturgy of the Word. Ang-open ang celebration sa Liturgy of the Word. Tapos, sa Liturgy of the Word, ina-awaken ang faith, ginising ang faith ng sick person. Tapos, inaas ang community. Ang community ay mag-aas sa ating Panginoon ang strength of spirit. CCC 15:19, the priest lay hands of the sick, pray over them, anoint them with oil, blessed by bishop. It indicates, ang priest, ang pari, diba, ilay hands niya, pray over, tapos i-bless niya ng holy oil. Ang holy oil, naglinis ng bishop, ay indicates grace confers upon the sick. Sa pagpapahid ng langis ay ito ang pagbaba ng grace ng ating Panginoon sa may sakit. Ano ang effects? CCC 15:20. Gifts of the Holy Spirit. Yun, di ba, na-anoint na. So, ito na ang effects. Strengthening peace and courage to overcome illness. So, ito na yung, di ba, pinapalakas, tapos peace, yung
yung kanyang kalooban, payapa, at ang courage na to overcome illness or frailty of old age, yung para gumaling. Nagkakaroon na siya ng, strengthening. Nagre-renew ng trust at faith sa God. Dahil sa anointing of the sick, nare-renew na ang kanyang trust and faith sa God. At lumalakas din ang temptation against sa evil one. Kasi 'di ba yung evil one naman, yung ginagawa naman mga tukso, 'di ba, na dinidiscourage na yun, wala ka ng pag-asa, yung mga ganon, 'di ba? At angry sa face of death, halimbawa, andan yung matatakot ka na or dahil malapit na ang yung kamatayan, nag-anguish ka na. This assistance from the Lord is meant to healing of the soul and body. Yung assistance nito, yung anointing of the sick, ay healing ng soul and body, at ang kanyang mga kasalanan ay napapatawad. CCC 15:21, union with the passion of Christ. Yon, ang ating mga pagdurusa dahil sa ating mga sakit ay pwede nating i-unite sa pagdurusa ng ating Panginoon. Ito, uniting himself to Christ's passion, consecrated to bear fruit by configuration to the Savior's redemptive passion. Suffering, a consequence of original sin, becomes a participation in the saving work of Jesus. Yung ating suffering, na dahil nga kaya tayo nagsasuffer, dahil bunga ng ating mga kasalanan, nagiging participation, nagagamit sa participation sa saving work of Jesus. Kasi yung ating mga pagdurusa, yung ating mga sakit ay maaari natin ialay para sa ikaliligtas ng ibang tao. An ecclesial grace, CCC 15:02, by freely uniting themselves to the passion and death of Christ, contribute to the good of the people of God. Yun nga, pwede nating ialay ang ating mga pagdurusa sa people of God. Halimbawa sa kanilang mga conversion, diba meron yung diba, yung saint na pinanalangin yung kanyang asawa, at sa kanyang pagkamatay, inalay niya, at na-convert yung kanyang asawa. Literally uniting themselves to the passion and death of Christ, contribute to the good of the people of God. For when the church suffers and offers himself through Christ to God the Father, dahil ang ating Panginoon ay inialay ang kanyang sarili sa ating God the Father, sa Diyos Ama. At ganoon din, pwede rin natin ialay ang ating pagdurusa sa ating Panginoon through Christ. May alay din ang ating pagdurusa sa Diyos Ama. CCC 15:23, a preparation for the final journey is also called the sacrament of those departing. So, ito, kung talagang ang may sakit ay hindi nagagaling,
Itong sakramento naman ay tinatawag the sacrament of those departing. It completes our conformity to the death and resurrection of Christ. Kasi, di ba, kung ating yung Panginoon ay namatay. Kaya, nagko-conform tayo sa kanyang pagkamatay at ganun din sa kanyang pagkabuhay. Tatlong sakrament, bali ito ang baptism, dahil sa binyag, nagsisil ng new life sa atin. Dahil di ba, para tayong bagong silang, born again sa baptism. Sa confirmation, ay pinalalakas ang ating pakikipagtunggali sa buhay. At sa anointing, fortifies the end of an earthly life like a solid rampart for the final struggles before entering the Father's house. Dahil sa anointing of the sick naman, ay pino-fortify tayo para sa ating final struggle papunta sa Diyos Ama. Ang tawag sa last sacrament ay Viaticum. CCC 1524, ang Viaticum ay ang tinatawag na passing over. The Eucharist. Ang Eucharist, ang sacrament of passing over from death to life, from this world to the Father. Yung atin namang, ang paglipat naman natin sa kabilang buhay. Kung sakali na tapos na ang buhay natin dito sa mundong ito, ang pag-passing over naman, ang paglipat sa kabilang buhay. At ang Eucharist, ang sakramento ng passing over. Kailangan makatanggap tayo ng mga sacraments. Yun nga, ang baptism, confirmation, Eucharist, sacrament of Christian initiation. At ang penance, anointing of the sick, at ang Eucharist naman, ang sacraments that prepare for heavenly homeland. Ayun, ang baptism, ang binyag, ang konfirmasyon, at ang Eucharist, ito yung sa pagpasok natin sa Christian initiation, sa pagpasok. Ngayon, ito naman sa paglabas, ang penance, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, anointing of the sick, at ang Eucharist. Yan naman ang pinipprepare ng mga sacrament para sa ating heavenly homeland. Dahil ang pag-passing over, ang kamatayan ay siguradong dadating. The sacraments that complete the earthly pilgrimage. Ito ang mga sakramento na nagkukumpleto ng ating earthly pilgrimage. The preparation for passing over to eternal life. Yun, sa passing over, inihahanda tayo at kailangan tayong maging handa sa paglipat sa kabilang buhay. Ito yung forgiveness of sins, restoration of health, preparation for passing over. Ito na ngayon yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan, restoration of health, pagbalik ng ating health, kung hindi man sa katawan ay ating spiritual, at ang preparation for passing over. Ayun. Kasi ganito yon, di ba? Halimbawa, magbabakasyon kayo, punta kayo ng beach.
Di ba? Maghahanda kayo ng damit na panligo para akma kayo doon sa lugar. Ngayon, pagpupunta naman kayong Amerika, di ba? Magdadala naman tayo ng mga coat para makaakma ka rin sa lugar. Kasi lagot. Pag hindi ka, wala kang coat doon, di ba? Dahil napakalamig. Ganon din sa ating pagpunta. Parang babakasyon tayo, di ba? Punta tayo sa ating passing over. Ano naman ang ipiprepare natin na kailangan nating damit natin para akma tayo sa lugar na yon. Iyon ay ang sanctifying grace. So, dito sa anointing of the sick ay ang paghahanda. Inihanda tayo sa ating passing over, ating baon. So, kaya para paglipat natin sa kabilang buhay at handa na tayong salubungin na ating Panginoon at handa na tayo para sa kabilang buhay, sa forever. Ayun. Maraming pong salamat. God bless.